Laking gulat ng magkasintahan nang may batang nanghingi ng pagkain sa kanila. May peklat kasi ito sa kamay na nagpagulanta nga sa babae. Pero bakit nga kaya? Malawak ang ngiti ni Grayson habang pinagmamasdan mula sa TV ang babaeng kanyang napangasawa. Sa isip nito tila siya na ang pinakaswerteng lalaki sa mundo dahil bukod sa mayaman at nakapangasawa din ito ng modelong kinababaliwan ng lahat. Ibang klase talaga tong si Lalyn, no? Hindi talaga kumukupas ang ganda. Kaya hindi nakakapagtaka na in love tong kaibigan ko eh. Panunukso nga ni Josh sa kaibigang tutok na tutok sa TV. Siyempre naman wala akong hahanapin pa kay Lalyn. Nasa kanya na kaya ang lahat? Sagot naman ni Grayson dahilan para mapangiwi ang lalaki. Sus, pero may iba ako pre. Kailan niyo ba balak gumawa ng magiging inaanak ko? Kasal naman kayo ah. Natigilan nga si Grayson sa naging tanong nga ng kaibigan. Naku, wag mong sabihin hindi ka pa nakaka-score. Sa tagal niyo nang nagsasama wala pa talaga. Ang hina mo naman. Dugtong pa nga ni Josh. May kinangisi ni Grayson. Huwag mo kong ginaganyan Josh ha. Hindi mo lang alam. Pagbibiro ng lalaki. Kadiri ka. Huwag kang ganyan. Pero totoo nga, bakit hindi pa buntis si Lalyn? Bakit batat natat ka ha? Ano bang akala nyo? Baog ako kaya siya? Tanong nga ni Grayson. Syempre naman pre. Para may papaiyakin na ako saka ikaw ba ayaw mo pa? Alam mo complete package ka na rin eh. Ang successful mo na, pogi pa, nasa'yo na ang lahat. Sus, binobola mo lang ako. Huwag kang mag-alala. Malapit na kaya kumalma ka. Alam mo, bakit ka ba nandito sa bahay ko? Ganito ba buhay pag walang girlfriend? Pangasar nga ni Grayson sa kaibigan. Hindi naman siya pinansin ni Josh at kumuha ng baso at talak. Tumigil na rin si Grayson at naupo sa tabi. Kahit na binibiro lang siya ni Josh, ay may punto ang kaibigan. Nagtataka nga rin ito dahil bakit hindi nabubuntis ang kanyang asawa. Yun na lang din naman talaga ang kulang kay Grayson. At handa na din naman siyang maging tatay. Pre, mukhang malalim iniisip mo ah. Nagtatakang usal nga ni Josh at binigyan ng alak si Grayson. Wala to pre, I'm just wondering, tama ka eh. Anak na lang kulang sa amin pero hindi ko alam kung bakit hindi pa kami nagkakaanak ni Lalyn. We already done that thing man. Napabuntong hininga naman si Josh. Alam mo pre, binibiro lang kita. Kaya wag mong i-pressure ang sarili mo, darating din yan sa tamang panahon. Baka hindi pa talaga tamang oras sa ngayon. Saka siguro, kailangan lang din ni Lalyn na wag masyadong maggagagalaw. Para alam mo yun, para may mabuo talaga. Hindi kasi pre, parang may mali talaga. Hindi kaya may mali sa akin? Sa'yo agad pre? Malay mo naman kay Lalyn. Model siya, kaya maraming ginagamit sa katawan yun. Plus pa yung diet na yan, di ba? Malay mo, dahil doon walang nabubuo. Sandaling napaisip si Grayson at napatango. Pwede rin pero I'll check myself up para masecure ko din na hindi sa akin yung mali. Naku, mas mabuting ipacheck mo kayong dalawa. Kayong dalawa ng asawa mo para mas siguradong sigurado. Pero ang akin lang pre, kapag walang mali sa inyong dalawa, huwag mo lang masyadong madaliin, may tamang oras ang lahat. Salamat Josh ah. Huling sinabi nga ni Grayson bago nila pagbanggain ni Josh ang kanilang mga baso at tinagay ang alak. Lumipas ang ilang linggo, pero masyado pa ring busy si Lalyn. Dahilan para ipacheck ni Grayson muna ang sarili. Sobrang saya nito nang malaman niya na capable nga siyang magkaanak. Hindi mapakali si Grayson habang hinihintay na umuwi ang kanyang asawa. May inihanda pa nga ang lalaki na maliit na sorpresa para naman mawala ang pagod ng babae kahit papaano. Habang naghahanta si Grayson, naisipan niyang lagyan ng piring ang asawa bago siya papasukin ng bahay para mas romantic. Kaya naman naghanap si Grayson ng pwedeng itakip. Naalala niya maraming eye mask ang asawa kaya naghanap ito sa kanyang cabinet.
Ngunit sa hindi inaasahan, iba ang nahanap ni Grayson. Hi babe, kamusta ka na? Nag-dinner ka na ba? Masuyong bungad nga ni Lalin nang makapasok siya sa bahay. Hindi nagsalita si Grayson bagkus nakatulala lang ito sa sahig. Nilibot ni Lalin ang tingin sa paligid. Doon niya napansing may inihanda si Grayson na cake at bulaklak para sa kanya. Sa akin ba yan? Para sa akin ba to? Ang sweet naman ng asawa ko. At mga halikan na nga sana ni Lalin ng lalaki. Nang umiwas ito. Bakit babe? What is wrong? Tipid na ngumiti si Grayson at pinakita ang pills na hawak. Ito. What's this? You never told me na nagpipills ka. Yan ba? Yes, I'm taking pills babe. Bakit? Hindi naman yan big deal, diba? Anong hindi, Lalin? Alam mo gustong gusto ko ng magkaanak pero ano itong ginagawa mo? I even think na may mali sa akin na baog ako pero totoo pa lang sa'yo ang may mali. Inis na tinignan ni Lalin ng lalaki dahil sa naging tono nga nito. Teka, kailan lang naging mali ang paggamit ng pills? Ginagawa ko naman yan dati pa. Tanong nga ni Lalin. Nung hindi pa tayo kasal, Lalin, okay lang yun. Saka hindi ba sabi mo magiging responsable at mapagmahal kang asawa sa akin? Pero nagtatrabaho ka at napapabayaan mo na ako. Oo, sinabi ko yun. Na magiging responsable mo akong asawa pero hindi ko sinabing kaya ko nang maging ina ng mga anak mo. Nag-uumpisa pa lang ako sa karir ko. Kaya dapat naisip mo yan bago pa sabihin na napapabayaan kita. Huwag mong sabihin kaya ka nagkakaganyan dahil nagtatampo ka sa ginagawa ko. Ang immature mo. Samantala ako, inintindi kita. Pero Lalin, never akong nagpabaya sa'yo. Never akong naging busy. Basta ikaw at handang-handa ako na gawin ang lahat sa'yo. Kaya nga nagsettle na ako na pakasalan ka, diba? Tapos you're just saying right now na hindi ka pa handa na maging ina ng magiging anak natin? O di naman talagang wala kang balak magkaanak sa akin, pwede mo akong kausapin pero tinatago mo pa sa akin na nagpipills ka at nagmumukha lang akong tanga, Lalin. Mahabang litanya nga ni Grayson, ngunit napairap lamang ang babae. Alam mo, kung yan ang gusto mong paniwalaan, di yan. Sana bago ka maggagaganyan, sa akin inisip mo muna yung mga pagod ko. Huling sabi nga ng babae tumalis. Para namang gumuho ang mundo ni Grayson sa nalaman. Hindi niya inakala na ganito ang mangyayari sa kanila. Lalin pagkatapos nilang maikasal. Ilang araw nang busy si Lalin at halos hindi na nga ito makauwi sa bahay nila ni Grayson. Sinubukan itong suyuin ng lalaki ngunit hindi niya nagawa dahil nga sa trabaho nito. Habang pinagmamasdan ni Grayson ang asawa mula sa TV, narealize niya na tila'y wala itong balak pa na mag-settle sa buhay. Ngunit hindi rin naman yun kayang hintayin ni Grayson dahilan para makipaghiwalay siya rito. Pre, totoo ba yung sinabi ni Lalin sa interview niya kanina? Wala na kayo? Gulat na gulat nga natura ni Josh. Tumango lamang si Grayson at ipinagpatuloy ang paglaklak ng alak. Alam mo pre, tamang-tama ka, wala sa akin yung mali. Nakailalin lahat. Nahihilong wika nga ni Grayson dahil lasing na nga ito. Napabuntong hininga naman ng kaibigan at kinuha ang alak sa kamay ni Grayson. Alam kong broken ka, pero hindi din naman tama na magpakalasing ka dyan. Matulog ka na doon, bukas sasamahan kitang maghanap ng babae. Tawang-tawa naman si Grayson. Sus, wag na, pare-parehas lang sila. Pero alam mo, may kilala akong babae noon na ibang-iba sa kanila kaso ayun iniwan ko eh. Napapailing naman si Josh dahil sa isip nga nito iba talaga paglasing ang tao. Lumalabas ang mga bagay na pinagsisisihan nila. Itong babae ba ay nagngangalang Kathleen? Paano mo nalaman yan pre? Alam mo, iniisip kong manghuhula ka kasi tama lahat ng mga sinasabi mo eh. Nakayuko na nga si Grayson dahil nga sa kalasingan pero kahit na ganun, ay tila galing sa puso ang mga kasunod. Nakatagang kanyang itinuran. Sana pala hindi ko siya hiniwan. Sana siya na lang naging asawa ko eh. Hindi na yun na nasundan pa
dahil nakatulog na nga ito. Kinabukasan tanghali na nang magising si Grayson. Masakit ang ulo nito pero pinilit pa rin niyang bumangon dahil sa gutom. Habang mag-isang kumakain sa pagkainan, hindi may iwasang malungkot ng lalaki dahil parang kailan lang malapit na nga siyang makabuo ng pamilya. Pero hindi pala ito mangyayari. Napahinga na nga lamang ng malalim, napaghinga ang lalaki dahil kahit parang wala naman siyang ginagawa, ay tila pagod na pagod nga ang kanyang katawan. I think I need some fresh air. Pulalas nga nito sa sarili. Nang marating nga ni Grayson ng malawak na park, naupo ito at napatulala sa hangin. Inisip nito ang lahat mula at kung paano nga naging ganito ang kahihinatnan niya. Naalala nga nito si Kathleen, ang unang babaeng kanyang minahal ngunit dahil nga sa pangarap, kailangan niyang iwanan. Kung may babalik ko lang ang oras, mas pinili na lang sana kita, Kathleen. Siguro masaya tayo ngayon na nagsasama. Kung pwede lang talaga. Bulong nga ng lalaki sa kawalan. Aalis na nga sana si Grayson sa lugar na yon, nang saktong sa kanyang pagtayo ay may babaeng dumaan sa kanyang harapan. Noong una hindi niya ito namukaan dahil mabilis ang pangyayari. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pareho silang napahinto sa kanilang kinatatayuan at sabay na nilingon ng isa't isa. Kathleen? Tipid nang umiti ang babae bago tumango. Ako nga. Long time no see. Kamusta ka? I'm okay. Hindi ko in-expect dito na makikita kita ulit Gusto mo ba ng kape? Tila hindi makapaniwalang usal nga ng lalaki. Sumang-aya naman si Kathleen at sabay nga nilang dinayo ang pinakamalapit na coffee shop. Ikaw? How about you? Kamusta ka na? Naiilang nga na tanong ni Grayson. Natawa naman si Kathleen dahil sa kinikilos ng lalaki. Okay lang ako. Sa kano ka ba? Huwag ka naman masyadong intense dyan, chill ka lang. Para ka namang may multong kasama Ganun ba? Sorry hindi ko inakala na mangyayari to Sa tagal ba naman na huli kitang nakita? Kaya nga. Tipid na tugon ni Kathleen at tila may naalala. Ganon din si Grayson, kaya saglit na namayani ang katahimikan. Dahil ang huling nga nilang pagkikita ay araw din ng pinakamasakit para sa kanilang dalawa. Maya-maya pa ay dumating na nga ang kanilang kape. Napayuko si Grayson at iniwaksi nga ang mga nangyari sa kanyang isip. Ito na rin naman siguro ang tamang panahon para magkaroon sila ng closure sa bagay na yun. Sorry Kat for everything. Ano ka ba? Ayos lang. Kalimutan na natin yun saka parehas na tayong masaya ngayon, 'di ba? Siguro nga kaya tayo ngayon pinagtagpo kasi para maging okay na tayo. Kaya hayaan mo na. Salamat. Mabuti na lang din at nagkaroon ako ng pagkakataon para masabi sa'yo. Tumango si Kathleen at iniba ang usapan. Congrats pala Naku, big time mo na ngayon Kaya libre mo na tong coffee Mahinang tawa nga ni Grayson. Oo naman. Kapag binless ka sa buhay, bless mo din ang iba. Saka ako nagaya Yan, ganyan Natutuwa ako na naging maayos din ang buhay mo. Naku, kung hindi hahanapin talaga kita para batukan. Mabuti na lang talaga sakit ko mo pa naman ang bumatok. Sabi na natawa ang dalawa dahil nga sa biruan ng mga to. Pero kidding aside, I'm so proud of you. Yan naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Balita ko rin asawa mo yung sikat na model, diba? Naku, alagaan mo yun Tapos kapag nagkaanak na kayo, maging responsable ka nga matasawa. Matamis ang ngiti ni Kathleen habang sinasabi yon sa kanyang ex. Para sa kanya kahit yun na lamang pambawi ni Grayson mula sa sakit na idinulot nga nito sa kanyang puso noon. Huli ka na ata sa balita. Mapait na natawa ang lalaki, kumunot naman ang noo ng dalaga. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naku, late ka na nga. Hindi mo ata napanood ang interview niya. Puno ng pagtatakang nakatingin lang si Kathleen sa lalaki. Naghihintay ito na linawin ang lahat ngunit tila'y walang balak ang lalaki. Kinuha ni Kathleen ang cellphone at nag-search pa tungkol kay Lalyn. Doon niya napanood ang interview na nagsasabing hiwalay na nga sila
ni Grayson. Nakatulala lamang ang lalaki, dahilan para mawala ang ngiti ni Kathleen. Hindi ko alam, sorry. Ang dami ko pang sinabi. Okay lang, deserve ko din naman ata yun. Nangyari na sa akin ang ginawa ko sa'yo. Ito na siguro ang karma ko. Huwag mong sabihin yan, dahil kahit ganun ang nangyari, naging mapalad ka pa rin sa buhay. Fair lang ang mundo kaya ganun. Pero, alam mong iba pa rin talaga ang saya kung magkakapamilya ka na, diba? Hindi na nakasagot si Kathleen, dahil may punto naman ang mga katagang sinaad ni Grayson. Hayaan mo na. May ba nga tayo? Pag-usapan naman natin ang buhay mo. Hindi yung ako lang, lugi naman ako. Wala namang ganong nangyari sa buhay ko eh. Basta naging masaya at matiwasay lang. Tahimik lang. Pagkukwento naman ni Kathleen. Ganun ba? Pero may tanong ko lang. Bakit ka pa bumalik sa Pilipinas? E balita ko, nasa ibang bansa ka na. Nako, pati ba yan na balita na din? Biro lang. Kailangan kong umuwi kasi andito yung mga magulang ng asawa ko at dito rin kami kinasal kaya nakauwi ako ng Pinas. Hindi na ako nakabalik sa labas dahil may ayaw akong iwan. Mahabang litanya ni Kathleen. Malawak ang ngiti nito dahilan para maisip nga ni Grayson na masaya na nga talaga ang buhay ng babae. Ikaw pala dapat ang kinokongratulate ko eh. Dahil ikaw ang tunay na successful. Ganun ba yun? Oo naman. Kamusta kayo ngayon? For sure, may baby na kayo. Kahit na masaya ang pinapakitang ekspresyon ni Grayson, hindi pa rin mawawala ang sakit sa kanyang mga mata. Para tuluyan nga itong nawala ng pag-asang bumuo pa ng sarili niyang pamilya. Hindi kaagad nakasagot si Kathleen. Nawala ang ngiti nito sa labi. Ngunit pinipilit pa rin ang ipakita na siya ay masaya. Wala na kami. Makabuluhang sagot ng dalaga. Napalunok si Grayson sa nalaman. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Wala ni isa sa kanila ang sumubok na magsalita hanggang sa tumunog ang cellphone ni Kathleen. Oo nga pala. Grayson, need ko nang umuwi ah. I have something to do pa pala. Sure. Nice seeing you again. Thank you sa time. Sagot naman ni Grayson. Sus, thank you ka mo sa libre. Anyways, it's nice to see you again too. Mauna na ako ah. Tumalikod si Kathleen nang bigla nga siyang tawagin ni Grayson. Kathleen. Yes? Sana hindi ito yung last. Hope to see you again. Napahinto ang babae sa kangumiti. Yun lamang ang naging tugon nito at tuluyan ang umalis. Pagkatapos nun masaya namang umuwi si Grayson. Hindi niya inaakala na ang araw na yun ang makakapagpasaya sa kanyang muli. Ang lawak na naman ang ngiti ah. Anong ibig sabihin nito? Panunukso ng kaibigan niya si Josh. Hindi po pwedeng maging masaya ako? Akala ko ba ayaw mo akong nalulungkot? Hindi naman sa ganun. I'm happy for you. Yun lang, nakakaduda ka ah. Nagkabalikan na ba kayo? Hindi pa. Inosenteng sagot ni Grayson at may kinuha nga sa kanyang drawer. Isang bulaklak na sunflower. Nanlalaki mga mata na tinuro nga ni Josh, ang kaibigan. Adik ka ba? Pagkatapos kong masaktan babalikan mo sila Lynn? Hindi ba ayaw na nga niyang magkaanak? Parang stress na naman ang lalaki at tumawa na nga lamang si Grayson. Sino bang nagsabing sila Lynn ang babalikan ko? Tanong nga ni Grayson. Ha? Lumapit naman si Grayson sa kaibigan at tinakbayan. Naalala mo pa ba kung sinong babaeng binibigyan ko ng ganitong bulaklak? Itinaas si Grayson ang bulaklak dahilan para mapaisip nga si Josh. Ano ba yan ang tagal-hulaan? Best friend na kita simula ng mga bata pa tayo kaya dapat alam na alam mo to. Teka nga, ito na nga eh. Kumalma ka sa dami ba naman ng mga babae mo? Kulot naman ni Grayson na sabi kay Josh. Umaakto pa nga itong nasaktan. Nakaka-offend ka ah. Hindi naman ako babaero kagaya mo kaya hanggang ngayon. Naputo lang sasabihin ni Grayson ang idikit nga ng kaibigan ang hinduturo sa bibig nito. Ang ingay mo. Hindi ako makapag-isip. Teka, Pagmamaktol nga ng lalaki nang may maalala
Hindi ito makapaniwalang tumingin kay Grayson. Si ano ang tagal? Si Kathleen. Wait, don't tell me pinuntahan mo. Of course not. Destiny nga ata na nagkita kami ulit eh. Sige na, ngayon na alam mo na alis na ako. Kailangan ko siyang makita. I think she's my medicine. Napangiwi na nga lamang si Josh at binatukan nga ang kaibigan. Medicine mo mukha mo. Parang kailan lang kailalin ka ganyan eh, babaero. Hoy, hindi ako babaero. Single ako kaya hindi ba pwedeng maghanap ako ng girlfriend ko? Ikaw lang naman siguro tong single pero wala pang balak mag-girlfriend. Paano binasted kasi? Tumigil ka na. Biglang nagseryoso ang mukha ni Josh. Napa-peace sign naman si Grayson. Sige na nga. Alis na ako. Mabilis na lumabas si Grayson sa kanyang opisina. Masayang tinahak ni Grayson ang isang lugar kung saan nakatira si Kathleen. Balak niya itong bisitahin at alamin ang kalagayan ng babae. Pagkarating ay agad na bumungad nga sa kanya ang maliit pero napakalinis na tignan na bahay. Nasa loob ito nang hindi ganoon kalawak na bakod kung pagmamasdan ay para itong garden na may bahay sa gitna. Parang sa cartoons ang disenyo ng tirahan nga ni Kathleen. Habang pinagmamasdan ng lalaki, ang paligid ay siya namang paglabas ng babaeng minahal ni Grayson noon. Masaya itong pinakain ang kanyang mga alagang nakapalibot nga sa kanyang bahay. Snow, dito oh! Kakain na, saan ka pupunta? Sigaw nga ni Kathleen nang tumakbo ang alagang aso papunta sa maliit niyang gate. Doon nakita niya si Grayson na nakatulala. Grayson? Hindi sumagot ang lalaki kaya mas lumapit pa nga si Kathleen. Ikaw nga! Grayson! Tawag nga ni Kathleen. Ha? Hi! Tanging sagot nga lamang ng lalaki kaya naman malakas na natawa si Kathleen. Parang timang, ano ginagawa mo dito? Nang dahil nga sa sinabi ni Kathleen kamot ulong na pabalik si Grayson sa ulirat. Makatimang naman to. Wala na padaan lang ako tapos nakita ko tong bahay, nagandahan ako. Kaya hinintuan ko. Napatango si Kathleen pero halata naman sa kanyang mukha na hindi siya maniniwala. Ganun ba? Halata nga. Sagot ng babae at pinasadahan nga ng tingin ng bulaklak. Nahawak nga ni Grayson at ang 3 paper bag. Napansin niyo ni Grayson kaya nahihiya nga itong tumingin sa babae. Ang totoo, gusto lang kitang dalawin sana kung okay lang. Ayun, umamin din. Timang ka talaga. Pasok ka nga. Talaga? Oo naman. Kahit sino pwedeng bumisita rito. Halika na, ipaghahanda kita ng kape pambawi sa libre mo. Paanyaya nga ni Kathleen. Huwag ka nang magabala pa. Basta umupo ka na. Itaray mong... Ano man tong native coffee ko? Alam mo bang pinagkakaguluhan yan dito sa bahay? Talaga ba? Sige na nga. Bakit ko pa tatanggihan ng grasya? Eto na nga ang lumalapit. Ngumiti ang babae at saglit na pumunta sa maliit niyang kusina. Kahit ganun ay kompleto naman ito sa gamit. Ilang minutong pinagmasdan naman ni Grayson ang ginagawa ng babae. Tila'y sanay na nga ito sa kanyang ginagawa. Oh, ayan, tapos na. Ginaligan ko na yan ha. Pang special na service yan kaya tikman mo. Pag ganun yung service, meaning special ako sa'yo? Natigilan naman ang babae dahil nga tila ba, iba ang kahulugan nga ng katagang yon. Siya nga pala, ano namang trip mo para dalawin ako? Isa pa, paano mo nalaman na dito ako nakatira? Mahinang natawa si Grayson dahil hindi nga nito masagot ang babae. Huwag mo akong tinatawanan. Nakataas ang kilay ni usal nga ni Kathleen. Ang sarap nga ng kape. Teka, ito ba yung pinagkakabalan mo dito? Nang dahil nga sa sinabi ni Grayson, ay panandalian namang nakalimutan ni Kathleen ang kanyang tanong. Oo nga pala. Yes, may maliit akong negosyo sa bayan, wala akong tinda ngayon eh. Kaya andito ako sa bahay. Negosyante ka pala. Alam mo, sa sobrang sarap nito maganda siyang ibenta sa syudad eh. Kakaiba kasi tong kape mo kumpara doon sa iba. Talaga ba? Sa totoo nga nag-iipon ako para makapagbukas ako ng coffee shop soon. Tapos yung plano ko,
Parang garden, dahil puno ng bulaklak ang paligid. Alam mo yun? Habang nagkakape, maganda yung view ng customers. Sa sobrang daldal ni Kathleen, nakangiti lamang na nakikinig si Grayson sa kanya. Sorry ang ingay ko. Okay lang. Sanay naman ako sa kadaldalan mo eh. Yan ang gusto ko. Saglit na napatitig nga ang dalawa sa isa't isa, pero kaagad din namang umiwas si Kathleen. Nako, huwag na. Baka kunin mo pa yung idea ko, sasakalin talaga kita. Tawang-tawa naman ang lalaki dahil sa narinig. I no longer want to add another business pa. Iba na yung focus ko ngayon. Seryosong pagkakasabing ni Kathleen, dahilan para mapatahimik ito. Saglit na tumahimik ang paligid bago ito muling basagin ni Grayson. Actually, I do love your idea. What if we make it in reality? Yung physical. Yun nga ang plano ko. Pero syempre wala pa akong pamuhunan. Tila nakaisip naman ng paraan si Grayson para mas lalo siyang magkaroon ng rason na makita si Kathleen araw-araw. Why not become my business partner? I mean sa ngayon, you will trust me your ideas at ako munang gagastos para sa physical coffee shop. And then, pag kumikita na hati tayo. Yung pera na sa pagpapagawa no need na. Makihati ka sa akin kasi idea mo naman yun eh, so quits tayo. Napatakip ng bibig si Kathleen sa offer na yun. Habang si Grayson naman, naghihintay ng sagot. Wala naman siyang ibang hangarin, kundi ang matulungan si Kathleen at mapalapit dito. Totoo ba yan? Baka kasi hindi mag-boom tapos sayang yung pagpapagawa. Baka hindi ko kayaning hindi bayaran, makokonsensya ako niyan. Umayos nang upo si Grayson at sa saglit na sandali, tila'y naging isang CEO ito sa harap ng babae. Kathleen, kapag nagnenegosyo ganyan talaga papasok sa utak natin. Pero hindi yan tama. Kung gusto mo talaga ito kahit madaming balakid dapat you need to think positive. Ganyan din naman talaga ang negosyo. Invest and take risks until you succeed. Don't worry, naniniwala ako na magbo-boom talaga to. For sure, hindi ka problema. Nababayaran ka. Mahabang litanya nga ng lalaki. Hindi man aminin, kita sa mata ni Kathleen ang saglit na paghanga sa ganoong side ni Grayson. Grabe, negosyanteng-negosyante na talaga datingan mo ah. Kaya hindi ko magawang magalit kasi yung dahilan mo worth it naman ang resulta. Nakangiting wika ni Kathleen. Natigilan si Grayson at muling naalala na mag-ex pala sila ng babae. Pero sige, magre-risk ako dito. Mukhang mapagkakatiwalaan ka namang negosyante. Ano deal? Malawak nga ngumiti si Grayson at iwinaksi nga sa isip ang nakaraan. Need mo gawin ay maging ready dahil lang papasukin mo ang pinaka-busy na trabaho. Akala lang ng iba madaling mag-business pero hindi ganun yun. Sus, busy daw pero siya itong nakakagala. Akala mo ba nakalimutan ko na? Ano nga ba? At bakit at paano mo? Ang sarap talaga ng kape, Kat. Gusto ko pa sanang magtagal ka so may pupuntahan pa pala ako. Pagpuputol nga nito sa sinasabi ng babae. Salamat sa kape ah. Tanggapin mo sana yung bayad yung dala ko para sa'yo. Alis na ako. Nagmamadaling usal nga ni Grayson. Nang makapasok sa kotse ay tumingin muna ito sa bahay ni Kathleen at malawak itong ngumiti. Kita mo tong lalaking to. Bulalas nga ni Kathleen. Hindi na nga siya lumabas ng bahay dahil narinig niya nang umalis ang kotse ng lalaki. Niligpit nito ang inuman nga ni Grayson. Napatitig na iniwan nga ni Grayson. Lihim siyang napangiti nang makita ang bulaklak na sunflower. May kung anong alaala na bumalik sa kanyang isipan. Nang ma-realize yun, ay kagad din naman siyang napailing. Lumipas ang ilang linggo na tapos kagad ang coffee shop ng dalawa. Ngayon naghahanda na nga ang mga to sa pagbubukas. It's nice to see you again, Kat. Hindi ko inakala na makikita na papala kita dito. Lalo na nang magkasama kayo nitong lalaking to. Mapunuksong wika naman ni Josh. Kaya nga hindi ko rin to inaasahan. Natawa naman si Josh at tumingin sa kaibigan.
See? Hindi niya rin inaasahan na makita ka pang muli. Meaning, hindi naman talaga niya nilook forward. Pulong ni George sa kaibigan. Siniko naman siya nito dahilan para mapadaing. Alam mo, Kat, may dinagdag akong design sa coffee shop. May area dito sa likod na wala sa idea mo. Halika, tignan natin, baka magustuhan mo. Agad na nilayo nga ni Grayson ng ex kay Josh dahil baka imbes magkaroon pa ng chance, sa babae ay baka mawala nga rin sa kakulitan nga ng kaibigan. Ito palang area, para ito sa mga bata. Pwede silang maglaro dito habang hinihintay yung mga orders. Baka kasi malay mo may pamilya na may punta dito, alam mo naman yung mga bata. Minsan malikot, minsan mainipin kaya mas okay na may pagkaabalahan din sila. Mahabang paliwanag nga ni Grayson. Saglit na napatulala si Kathleen at hindi maiwasang maiyak. Bakit hindi mo ba gusto? Nag-aalalang tanong nga ni Grayson. Hindi. Gusto ko syempre. Ang ganda nga eh. Teka lang napuwi nga ako. Mabilis namang umalis si Kathleen at pumasok sa CR. Nagtataka man hinayaan na nga muna yon ni Grayson. Kagaya ng hula ni Grayson, naging maayos nga ang negosyo nilang yon ni Kathleen. At kahit papaano hindi na nga sila naiilang pa kapag nagkasama. Ang tanging problema ni Grayson ay hindi niya alam kung papayagan siya ng babae na ligawan ito, kaya naman lihim na nga lamang niya iyong ginagawa. Kato, bakit ikaw nagbubuhat niyan? Akin na nga ang bigat niyan eh. Nag-aalalang sabi nga ni Grayson kinuha nito ang 3 box ng kape na buhat-buhat ng babae. Ayos lang, kaya ko naman. Saka busy din kakalinis sa mga staff natin. Ikaw talaga sana tinawag mo ko. Sige, hatid ko na muna to doon. Tumalikod na nga si Grayson ngunit tinawag nga ito ni Kathleen. Grayson, may kailangan ka pa ba? Huwag kang mahiya. Hindi, wala naman. Nagtataka lang kasi ako. Kilala mo ba kung sino yung palaging nagiiwan ng sunflower sa lamesa ko sa office natin? Saglit na natigilan nga si Grayson bago sumagot. Meron ba? Hindi ko kasi alam kung sino Kat eh. Ganun ba? Sige, sabihan mo lang ako kapag nakita mo baka naman secret admirer mo. Natatawa naman ang babae at napailing. Nagbibiro ka ba Hindi yun joke. Sa katotoo naman sa ganda at saka bait mo na yan, diba? Kahit siguro ako mamahalin kita ulit. Ha? Wala. Huwag kang mag-alala. Kapag nakilala ko kung sino sasabihin ko kaagad. Salamat Ngumiti ang dalaga at umalis na. Para namang nabunutan nga ng tinik si Grayson. Nang mawala na nga ang babae sa kanyang paningin. Habang abala si Kathleen sa labas, na nasa loob naman ng opisina ni Grayson, nagpalingalinga ito sa paligid at maya-maya pa, kinuhang bulaklak na sunflower. Hanggang kailan mo yan gagawin, pre? Tanong nga ni Josh sa kaibigan na kakapasok lamang ng opisina. Ngumiti si Grayson saka ipinato nga ang bulaklak sa mesa ni Kathleen. Hindi ko alam. Pero kapag nahuli niya ako, saka na lang ako aamin. Natatawang saad nga ni Grayson. Sus, lumang style na yan. Yan yung ginagawa mo nung nanliligaw ka sa kanya. Kunwari ka pang nagseselos, ikaw din naman pala. Hayaan mo na ako, pre. Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Masaya ka. Kahit walang kasiguraduhan kung may chance ka ba? Natahimik nga si Grayson. Don't get me wrong, pre Masaya akong umingiti ka pero tandaan mo rin na mas doble ang sakit kung sa huli mo pa malalaman na wala ka naman pala talagang chance nung una pa. Yes, yan yung ginagawa mo kay Kat noon, pero alam niyang nililigawan mo siya noon. Kaya mahuli man o hindi may chance ka, ito ngayon, walang klaro kung magiging masaya ka ba talaga hanggang dulo. Malalim ang pagkakasabi ni Josh na nakapagpanatili nga kay Grayson na tikom ang bibig. O Josh, nandito ka pala. Tara magalmusal na tayo. Bungad nga ni Kathleen na bigla nga itong pumasok sa loob ng opisina. Nataranta bigla si Grayson pero hindi nga niya ito pinapahalata. Sige Kathleen, sabay na tayong 3. Sagot nga ni Josh. Hindi nagsalita si Kathleen nang makita na naman niya ulit ang sunflower sa kanyang mesa. Kanina pa ba kayo rito? Nakita niyo ba kung sino ang naglagay? Hindi
Kadarating ko lang, baka si Grayson. Ha? Hindi ako Kumunot naman ang noo ni Kathleen sa sinagot nga ni Grayson. Hindi ko naman sinabing ikaw yung naglagay What I mean is, baka ikaw kilala mo kung sino. Napalunok si Grayson nang marinig yun, dagdag pa nga na hindi maalis nga ang tingin ni Kathleen sa kanya. Kararating ko lang, nauna lang ako ang kaunti. Pagpasok ko, nandiyan na yan. Hayaan mo na muna, mauhuli mo din yan, Kat, kain na muna tayo. Pagsisinungaling ng lalaki. Napailing na nga lamang si Josh. Oo nga pala, baka lumamig ang pagkain, halina kayo. Nauna na ngang lumabas si Kathleen at sumunod naman ang dalawa. Ewan ko sa'yo, good luck pre. Pangasar pa nga na wika ni Josh. Napabugaan ng hangin si Grayson. Kinagabihan malalim ang tingin ni Grayson sa kawalan. Naiisip nga nito ang sinabi ng kaibigan hanggang kailan nga kaya siya magtatago at hahayaan si Kathleen na hulaan kung sino siya. Nahihirapan man ngunit nakapagdesisyon na nga ang lalaki. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na to. Grayson, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nga ni Kathleen nang makitang tila'y pawisan nga si Grayson at parang kinakabahan. Oo naman, saan punta mo? Bis na bis ka ata. Hindi naman na normal lang to. May kikitain ako, naalala mo ba yung nagbibigay sa akin ng bulaklak? Nagbigay siya ng notes na magpapakilala na raw siya. Ha? Aba, mukhang nagayis ka talaga para sa kanya. Baka naman gusto mo na. Namula naman ang babae sa panunukso nga ni Grayson. Sira ulo. Baka ka mo sasabihin kung tigilan niya ako. Napalunok ang lalaki at tilay, umurong ang dila nga nito. Okay ka lang ba talaga? Plano ko kasi ikaw na nga munang bahala dito kaso baka masama ang pakiramdam mo. Ha? Hindi. Okay lang talaga ako. Pero sure ka bang makikipagkita ka na? Baka kasi delikado yan Baka kung anong gawin niya sa'yo. Ayos ka lang ba? Parang kanina tinutokso mo pa ako tapos ngayon parang nagbagong isip mo. Pero wag kang mag-alala. Alam ko naman yung lugar na pupuntahan ko kaya ligtas ako doon. Hindi nakapagsalita si Grayson. Kinakabahan ito sa pwedeng ang mangyari kapag nalaman nga ni Kathleen na siya rin yun. Mas lalo itong nag-aalangan dahil baka mas lalong lumayo si Kathleen sa kanya. Sige na, aalis na muna ako. Kung hindi ka okay, tumawag ka. Hindi na nga hinintay pa ni Kathleen na sumagot ang lalaki. Umalis na nga kaagad dito dahilan para mataranta si Grayson. Grayson, mag-isip ka. Akala ko ba buo ng loob mo kagabi? Pagkausap nga ng lalaki sa sarili, natampal nito ang sariling noo. Sa huli wala siyang nagawa kundi harapin ang magiging resulta ng kanyang desisyon. Hindi nagtagal narating na nga rin ni Grayson ang lugar na pagkikitaan nila ni Kathleen. Payapang naghahantay naman si Kathleen sa loob habang si Grayson nanginginig na sa kaba. Napaangat ng tingin ng dalaga at napatitig kay Grayson nang mapansing nakatayo ito sa gilid niya. Kat, malumani na pagtawag nga ng lalaki. Nanatiling nakatingin si Kathleen sa kanya at wala na nga anong reaksyon ang nakikita nga dito. I'm sorry for hiding it. Yung kikitain mo kasi Kat, walang iba kundi ako. Akala nga ni Grayson magagalit at iiwan nga siya ng babae ngunit nang tignan niya ito naging malungkot ang mga mata ng babae habang hindi pa rin inaalis ang tingin. Alam ko, sagot nga nito ni kinagulat naman ni Grayson. Ha? Alam mo? Paano? Una pa lang alam ko na. Kapareho ng mga bulaklak na lihim mong binibigay sa akin yung sunflower na dilam mo sa bahay nung bumisita ka. Bukod doon, ginawa mo na to dati pa at saka ano? Narinig ko kayo ni Josh nung nakaraan. Mas lalong nakumpirma ang hinala ko. Napayo ko na nga lamang si Grayson dahil nga hiyang-hiya ito. All this time pala alam mo. Sorry kung hindi ako naging straightforward gusto sana kitang ligawan ulit. Yun yung dahilan kung bakit nakipag-meet na ako sa'yo. Kaso alam mo na pala. At alam ko na rin ang sagot. Huminga ng malalim ang lalaki at nginitaan nga si Kathleen. Sa mga oras na yun tanggap nga niya na malabong maging sila ulit. Hindi naman yun yung sagot ko kanina Sinusubukan ko lang kung itutuloy mo ba yung plano mo. Tinuloy mo nga, 'di ba? At alam mo bang,
Ang tapang mo? Wala naman sanang problema sa'yo, Grayson eh. Kaso hindi mo na ako wagas na nakilala ngayon. Kathleen, handa naman ulit akong kilalanin ka. Kung mapagbibigyan mo lang ako. Nagsusumamang pakiusap nga ni Grayson. Mas lalong nalungkot ang mata ni Kathleen. At mangiyak-ngiyak pa nga itong nakipagtitigan sa lalaki. Grayson, natatakot ako. Hinawakan ni Grayson ang mga kamay ni Kathleen dahil nanginginig at nagtataka at nag-aalala naman si Grayson sa naging reaksyon ng babae. Bakit? Dahil ba sa nangyari noon? Hindi. Sabihin mo sa akin anong nangyari sa'yo. Bakit ka ganito kumatakot? Tuluyang napaiyak ang babae. Sinaktan niya ako ng sobra, Grayson. May anak ako pero pinatay nila. Tila nanlambot ang lalaki sa narinig. Sinong sila, Kat? Sinong sila? May ex-husband at ang pamilya niya. Premature kasi yung pinanganak ko eh. Ang sabi nila patay na daw tapos iniwan niya ako. Wala akong magawa kundi maibigay yung hustisya sa anak ko. Mayaman siya at walang-wala ako kaya hanggang ngayon masakit at natatakot pa rin. Humagulgol nga sa pag-iyak ang babae. Agad na nilapitan nga ito at niyakap. Sige lang, iiyak mo lang. Uwi muna tayo. Magpahinga ka na muna. Hinayaan muna ni Grayson na ilabas nga ni Kathleen ang matagal na nga niyang tinatagong sakit. Awang-awa nga ito sa babaeng mahal niya. Hindi sukat akalain ni Grayson na yon ang naging buhay ni Kathleen simula nung naghiwalay sila. Ilang linggo mula nang malaman ni Grayson lahat ng nangyari, hindi naman pinabayaan ng lalaki si Kat. Bagkus sinalagaan niya ito at pinaramdam ulit kung paano maging masaya. Unti-unti na rin namang bumabalik ang sigla ng babae. Ang ganda dito, Grayson. Salamat ha. Bulalas nga ni Kathleen. Kasalukuyan ng mga ito na nasa malawak nga na parke. Susikaw pa ba? Walang problema. Masaya ka naman, diba? Sabay na umupo ang dalawa at nanamnam nga ang kagandahan ng paligid. Oo naman, sobra. Kung alam mo lang. Kaya salamat talaga. Dahil hindi mo ko pinabayaan. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Wala kang dapat ipagpasalamat. Pambawi ko na rin yan dahil sa nasaktan din kita noon. Pero ngayon, Kathleen, wala akong ibang gagawin, kundi ang pasayahin ka araw-araw. Tipid na napangiti ang dalaga at yumuko. Alam mo, hindi ko alam kung anong mga nangyari sa hinaharap pero gusto ko pa rin magmahal. Hindi ko ipagdadamot ang chance para sa isang katulad mo, Grayson. Nalaki mga mata ni Grayson at naging malawak ang kanyang pagngiti. Anong ibig mo sabihin, Kathleen? Meaning ba nito pinapayagan mo? Oo, Grayson. Papayagan kitang ligawan ako ulit. Sana lang tiyakin mo na hindi mo ko papaiyakin. Nagtakip nga ng bibig si Grayson na parang babae. Hindi kasi ito makapaniwala sa mga nangyari. Mahinang natawa na nga lamang si Kathleen dahil nga sa inasal ng lalaki. Ano nga totoo? Kasi naman tumawa ka eh. Mukha mo kasi, tapos para ka pang babaeng umasta dyan. Umiling na nga lamang si Grayson at niyakap ito. Promise, hindi ka na uli iiyak. Hindi ka na ulit matatakot, okay? Napatango na nga lamang si Kathleen at sabay na kumalas nga ang dalawa sa pagkakayakap. May gusto ka bang puntahan ngayon? Gusto mong mag-mall? Mag-shopping, manood ng sine? Kalma lang, Grayson. Gusto ko lang kumain muna. Natatawang sagot na nga lamang ni Kathleen dahil tila hindi alam ni Grayson ang gagawin. Tumayo na ang dalawa at alis na nga sana sa lugar nang biglang may humilangan ng damit ni Grayson. Napalingon siya doon at nakita niya ang isang pulubing bata. Palimos po, kuya! Pambili lang po ng pagkain ng aso. Gutom na po kasi siya. Nahawa ang lalaki kaya lumod ito para makapantay ang bata. Si Kathleen naman nakangiting pinagmamasdan ng nangyayari. Hindi nito alintana na sa oras na yon ay may mahalagang tao siyang kaharap. Aso? Nasaan siya? Ikaw hindi ka ba gutom? Gutom po pero kaya ko pa naman po eh. Baka po si Chuchu po, hindi na. Chuchu? Opo, yung aso ko po yan. Ayun po siya oh. Tinuro naman ng batang asong nasa hindi kalayuan. May maliit itong bahay, nagawa sa cartoon at sobrang nanghihina ang aso at madungis pa.
Napatingin doon si Grayson, ganun din si Kathleen, ngunit mas nagpagtuunan nga ito ng pansin. Dahil nakaturo nga ang kamay ng bata. Halika na, puntahan na natin siya, tapos kakain tayo. Pupunta tayo sa klinik. Wala ka bang mga magulang? Pagala-gala ka ba dito? Tumango ang bata kaya naman tumayo si Grayson. Nauna na nga ang batang maglakad para lapitan ang kanyang aso. Susunod na nga sanang lalaki nang mapansing napahigpit ang hawak ni Kathleen sa kanya. Ayos ka lang ba? Kat, gutom na gutom ka na ba? Sama na natin muna tong bata. Ayos lang? Hindi nagsalita ang babae hanggang sa makalapit na nga muli ang bata, bit-bit ang kanyang aso. Kinuha yun ni Grayson pero si Kathleen agad na may tinignan sa batok ng bata at may malaking bilog na itim doon. Birthmark to ah! Tapos yung peklat mo sa kamay. Isa lang ang alam kong meron nun. Bulalas ng babae at niyakap nga ng mahigpit ang bata. Anak, ikaw ba yan? Kat, anong sinasabi mo? Are you okay? Tanong nga ni Grayson dahil inakala nga nitong nag-halusinate ang babae. Marahan siyang hinawakan ni Kathleen at sunod-sunod na tumulo ang luha nga nito. Anak ko siya, Grayson. Siya si Kyle. Yung peklat tsaka birthmark kagayang-kagaya ng anak ko. Kinakabahan at naluluhang sad nga ni Kathleen. Pero diba sabi mo patay na siya? Oo, dahil yun ang sabi sa akin, pero Grayson, ganitong-ganito yung anak ko. He is a premature baby. At tignan mo yung bata. Hindi imposible dahil may kalakihan yung ulo niya sa mismong katawan niya. Please Grayson, ramdam ko anak ko siya. Napahagulgol nga ang babae kaya niyakap nga ito ni Grayson. Okay. Shh. Tahan na, I believe in you. Kalma ka lang, okay? Ko-confirm natin yan. Walang sinayang na oras si Grayson. Kahit hindi sigurado, ay isinama niya ang bata. Binihisan nga niya ito at pinakain bago nga niya dalhin ng dalawa sa ospital. Hindi pa rin maalis ang tingin ni Kathleen sa bata habang inosente itong naglalaro sa waiting area ng ospital. Hinihintay nga ng mga to ang resulta ng kanilang DNA. I got the results. And Kathleen, sana maging handa ka. Buksan na natin. Inilayo nga muna ni Grayson ang envelope sa babae. Nagtaka naman ito. Grayson, buksan mo na para malaman na natin kaagad. Wait lang. Wait a minute. Promise me muna na kung ano man ang maging resulta, both positive and negative, kakalma ka. Huminga ng malalim ang babae at tumango. Binuksan nga ni Grayson at agad nga na tinignan ng resulta at pati nga siya. Hindi makapaniwala na positive at anak nga ni Kathleen ang bata. He is your son. Nang marinig yun ng babae, ay bumuhos nga ang kanyang emosyon. Mabilis niyang niyakap ang bata at tinalik-halikan. You're my baby. You're my Kyle. Ikaw nga talaga ang anak ko. Punong-puno ng saya ang mga salitang itinuran nga ni Kathleen. Napangiti naman si Grayson at hinayaan ang mag-ina. Dinner is ready na po. Halina kayo rito. Agad namang pumunta ang mag-ina nang tawagin sila ni Grayson. So, kamusta ang pag-uusap niyo, Kat? Eto, naging close naman kami kaagad. Hindi siya takot sa akin at naniwala siya kaagad sa sinabi ko na ako yung nanay niya. I am beyond happy, Grayson. Piruin mo yun? 4 na taon. Pagkatapos ng 4 na taon makikita ko ulit siya. Mayayakap at maririnig ang boses niya. Ang saya ko talaga. I'm so happy for you, Kath. Salamat, Grayson. Salamat talaga. Ano ba yun? Naiiyak na naman ako. Dapat masaya lang eh. Lumapit nga si Grayson dito at tinayos nga ang buhok ng babae na nakaharang lang sa kanyang muka. Mama, bakit ka po umiiyak? Inosenteng tanong ng bata. Natawa naman si Grayson at Kathleen dahil hindi nila napansin na may bata na palang nakatingin sa kanila. Wala po, happy lang ako. So mama na pala ang tawag mo sa akin? Kyle, di ba yun ang name mo? Gusto mo din ba ng daddy? Sumilay nga ang liwanag ng biglang. Yun naman ang tanong ni Grayson. Mabilis namang tumango ang bata na ikinatawa nga ng lalaki. So pwede na ba? Opo!
Ang kaso, wait pa natin ang yes ng mama mo eh. Lumingon ng bata kay Kathleen. Nagulat naman ito at hinampas si Grayson. Hoy, ano ka ba? Huwag mo kang gamitin yung bata. Kakabigay ko pa nga lang ng chance eh. Hindi pa pala pwede. Hayaan mo na Kyle, doon na lang din naman tayo pupunta eh. Nek-nek mo. Pagsusungit nga ng babae. Masayang pinagsaluhan nga ng tatlo ang kanilang hapunan. Napuno ng tuksuhan, tawanan, at may halo pang iyakan ng hapagkainan. Ngunit walang mas makakatumbas sa emosyon at saya na nararamdaman ng tatlo. Grayson, hindi ba parang sobra naman kung buong restaurant na ito ang irerent mo para sa birthday ni Kyle? Nag-aalalang tanong nga ni Kathleen. At pinasadahan ng tingin ang paligid. Sobrang lawak nito, kaya baka mahal. Hindi yan. Saka sobra naman ang pagmamahal ko kay Kyle. Wala pa to doon. Sus, sobra mo naman yatang ini-spoil ang bata, baka masanay ah. Okay lang din naman kung sa coffee shop na natin gawin, 'di ba? Tapos yung mascot na lang irerent natin. Kathleen, okay nga lang. Alam mo naman na mas okay yung moment kung dito gaganapin, 'di ba? Mas gusto niya dito, kaya ibibigay natin. Isa pa, minsan lang siya maging bata kaya i-spoil na natin. Napakamot ng ulo ang babae dahil nga sa mga sinabi ni Grayson. Nahihiya talaga ako sa'yo. Gusto ko din naman ibigay lahat pero hindi ko mapantayan ang pang-i-spoil mo. Natatawang usal nga ng babae. Huwag ka nang magselos kung mas mamahalin ako ni Kyle. Umirap nga si Kathleen. Asa ka? Seryoso, salamat ah. Hindi na nga sumagot pa si Grayson at nag-thumbs up na nga lamang sa babae. Ngayon ang unang kaarawan ni Kyle. Nakasama niya ang kanyang ina at nandyan si Grayson para tumayo bilang kanyang ama. Naging masaya ang ilang oras ng pagse-celebrate ni Kyle ng kanyang kaarawan. Hindi matanggal ang ngiti ng bata sa mga kaganapan. Ngunit ang masayang araw na yun ay tilay masisira pa dahil sa mga taong mapanghusga. Habang abala si Kathleen sa pagwe-welcome ng mga bisita, nasa gilid naman niya ang anak na habalang naglalaro ng aso kasamang ibang bata. Mare, napapansin mo ba yung bata? Parang may mali sa kanya, no? Feeling ko abnormal siya. Hinaan mo na nga yung boses, Mare. Pero baka kasi anak yan nung nanay sa iba kaya ganyan. Tignan mo ang layo ng itsura sa tatay. Pagkakaalam ko dati asawa niya ng lalaking model eh. Pero hiwalay na kaya nagkakilala siguro sila ng babae. Talaga ba? Kawawa naman pala yung lalaki. Malas niya sa buhay. Naikuyom nga ni Kathleen ang kanyang kamao nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang babae. Akmang papatulan na nga sana nga yung mga tsismosa nang mapansin niyang umiiyak ng palihim mga anak. Doon niya napagtanto na baka narinig nga nito ang bulungan. Nilapitan at pinatahan na nga lamang niyang anak. Napuno na si Kathleen kaya handa na nga siyang paalisin ng dalawa. Ngunit gulat ito nang makita nga si Grayson na nakatayo sa harapan ng dalawang babae. Who gave you the permission to talk like that about my son? Malamig na tura ng lalaki. Lahat ng atensyon ay nabaling sa kanilang dalawa. Hindi nakasagot ang dalawang tsismosa sa kaba. Oo, at hindi normal ang anak namin. Kaya din kami nag-invite ng random people para may dadayo sa birthday niya dahil ni isang kaibigan. Wala siya. Pero kahit na ganoon, gusto namin mamuhay siya ng normal. And just to inform you, hindi siya abnormal. Minsan gamitin ang utak, huwag puro baba. May kondisyon ng anak. Kaya siya ganyan. Kaya walang karapatan na pag-usapan siya dahil lang sa gusto nyo. Hindi porket invited kayo, babastusin nyo na siya. Mahabang litanya nga ni Grayson, galit na galit ang mata. Pahiya ang dalawang tsismosa dahil halos lahat ng nandoon. Sumang-ayon nga sa sinabi nga ni Grayson. Hindi man siya normal, kagaya ng mga anak nyo. Sinisigurado namin na sobra at kompleto siya sa pagmamahal ng isang magulang, bagay na sana ginagawa niyo rin sa mga anak nyo. I don't want to say and do this, pero gusto kong umalis na kayong dalawa.
Hindi nagdalawang isip nga ang mga ginang at umalis na nga kasama ang kanilang mga anak. Madami ang humanga kay Grayson sa pangyayaring yun. Isa na nga si Kathleen. Hindi nito sukat akalain ang pagmamahal ni Grayson kay Kyle kahit hindi niya ito tunay na anak. Doon na pagtanto ng babae na nararapat nga siyang maging ama ni Kyle. Anak, ayos ka lang ba? Halika na, kumain ka na. Hindi natapos ni Kathleen ang sasabihin ng mabilis na tumakbo si Kyle palabas ng restaurant at pumasok sa kotse ni Grayson. Sinundan naman ito ng dalawa. Kyle anak, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pinansin ng batang kanyang ina kaya naman nalungkot siya. Hayaan na muna natin siya, Kat. Siguro kailangan niya din muna ng time and space. Nasasaktan ako para sa kanya, Grayson. Araw niya ngayon eh. Kaya dapat masaya lang kaso wala. Shh, tahan ka na muna. Kumalma ka na rin. Baka mabaliw ako kapag dalawa na kayo ang malungkot. Natawa na nga lamang si Kathleen sa naging biro ni Grayson. Ayan, tama yan, mag-smile ka. Para kay Kyle. Anak, alis tayo, diba? Hahanap tayo ng ibang lugar para makapaglaro ka ng walang nananakit sa damdamin mo. Mahinahong sabi na nga lamang ni Grayson, hindi pa rin umimik ang bata. Napagdesisyonan na nga lamang nila na umalis. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbiyahe, nabuhayan dalawa ng magsalita nga ang bata. Dada, pwede dun po muna tayo? Inihinto kagad ni Grayson ng kotse ni tinuro nga ni Kyle ang amusement park. Kagad na lumabas ang bata at dire-diretsyong umupo sa ilalim ng puno. Nilalaro nito si Chuchu, ang kanyang aso. Gusto mo ba dito, anak? Maganda rin dito, sariwa ang hangin. Anong gusto mong laruin? Umiling nga ang bata sa sinabi ng ina. Kami na lang po ni Chuchu ang maglalaro. Hindi naman po ako gusto ng mga tao eh. Si Chuchu lang po ang tanggap ako. Anak, wag mong sabihin yan. Saka andito kami ni Grayson. Tanggap ka namin na nakatanda kaming makipaglaro sa iyo ng matagal. Alam ko naman po, Mama. Kaso po baka awayin din nila kayo tsaka ayaw din nila po sa inyo nang dahil sa akin. Doon na nga umiyak ang bata. Kagad itong kinarga ni Grayson. Huminga ng malalim ang lalaki at ngumiti sa bata. Huwag mo nang isipin yun, anak. Okay lang kung awayin nila kami. Huwag ka lang kasi papatulan talaga namin sila. Kung ayaw nila sa amin, ayos lang, Kyle. Ang mahalaga gusto mo kami. Tanggap ka namin maging sino at ano ka pa. Hindi man kita tunay na anak, pero totoo ang pagmamahal na binibigay sa'yo dahil pangarap kong mahalin ng batang kagaya mo. Kaya huwag ka nang malungkot, ha? Pwede bang kami lang ng mama mo ang bukod tanging friends mo? Hindi mapigilan ni Kathleen na mapaluha sa mga sinabi ni Grayson. Ramdam na sa tinig nga na sincere nga ito at puno ng pagmamahal. Niyakap ni Kyle si Grayson doon, mas lalong natuwa ang puso ni Kathleen dahil sa pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa. Ayan, dapat masaya tayo. Anong gusto mong gawin? Kahit ano, anak, ibibigay ko. Hindi ba wala ka pang wish? Sige, ngayon ka na mag-wish, anak. Huminto naman sa pag-iyak ang bata at ngumiti kay Grayson. Ang wish ko po ay ikaw po ang maging daddy ko. Kasi po para po kitang superhero, sana po ikaw na lang po ang dada ko. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Grayson nang marinig yun. Oo naman, gustong gusto ko din yan. Kathleen, narinig mo ba ang wish ni Kyle? Pero no pressure. Natatawa ang ani na nga lamang ng lalaki. Pinunasan naman ni Kathleen ang kanyang luha. Pinagmasdan niya ang dalawang lalaki na nagbigay ng kulay sa ikapangalawang pagkakataon sa kanyang buhay. Napagtanto ni Kathleen na ito ang pamilyang pinapangarap niya sa kanyang buhay. Hindi naman siguro magiging kasalanan kung tatanggapin niya muli si Grayson bilang kabiyak ng kanyang puso. Oo naman, narinig ko at syempre dahil birthday mo, anak, tutuparin natin yan. Saka wala din namang ibang tao na magiging dada mo kundi si Grayson lang, hindi ba, love? Natigilan naman si Grayson nang marinig ang dating tawagan nila ni Kathleen. Love? Takang tanong nga ni Grayson. Yes, love. Boyfriend na kita. Kaya hindi naman siguro masamang tawagin ka ng ganun, di ba? Wait, tama bang narinig ko? I mean, hindi ba ako nananaginip? Kyle, kurutin mo nga ako. Anak, ginawa naman niya ng bata at natatawa nga itong si Grayson.
Hindi masakit baka nananaginip lang talaga ako. Bakit ganun, anak? Pumikit nga si Grayson at kunwaring ginigising ang sarili. Hay nako, halika na nga, gisingin kita. Wika nga ni Kathleen pero patuloy lamang si Grayson sa ginagawang pagtapik sa sarili. Maya-maya ay nahinto din ito nang maramdaman niya ang malambot na bagay na dumampi sa kanyang pisngi. Napamulat siya doon at napagtantong hinalikan nga siya ng babae. Ayan, naniniwala ka na ba? Hindi pa rin Wala akong maramdaman, isa pa nga. Kung sampalin na lang kaya kita. Mabilis na nagiba ang mood ng babae at natawa na nga lamang si Grayson. Ito naman isa lang Hirit pa nga ni Grayson dahilan kaya nabatukan nga siya. Ngunit niyakap niya kaagad ito kahit nakarga niya pa si Kyle. Sa sobrang tuwa ng bata, niyakap din niyang dalawa. Yun na siguro ang pinaka-the best na naging birthday ng bata. Lumipas ang ilang buwan, mas lalong naging matatag ang pagsasama ni Grayson at Kathleen. Wala nang mahihiling pa ang dalawa, kundi ang magkasama na nga sila ng panghabang buhay. Nakita mo ba si Grayson, Josh? Maaga kasing umalis kanina tapos hindi man lamang nagpaalam. Nag-aalalang tanong nga ni Kathleen nang makapasok sila ni Kyle sa loob ng opisina. Bakit hindi rin kaagad umuwi? Ang weird Tinawagan mo na ba? Hi Kyle, halika inaanak. Tugon nga ni Josh at tinawag nga si Kyle para kargahin. Sinubukan ko kaso walang sumasagot. Busy pa siya. Ang pagkakaalam ko wala naman siyang ginagawa dun Madami siyang tauhan kaya malabo yan. Pero wag ka masyadong ma-stress at mag-alala. Baka mamaya nandito na rin siya. Sabagay, baka may ibang inaasikaso lang. Ibinaling na nga lamang ni Kathleen ang atensyon sa anak. Habang abala sila sa coffee shop doon, sumulpot nga si Grayson nakangiti. Pero mas napansin ng babae ang maliit na gusot sa damit ng nobyo. Nilapitan naman ito ng babae tinawakan. Nakita niyang may stain yun ng tilay kulay pink na bagay. Hindi nito alam kung bakit bigla na nga lamang kumabog nang malakas ang kanyang dibdib. Hi love, kamusta kayo dito? I'm sorry kung hindi ko na kayo nasundo sa bahay May importante kasi akong hinabol Bungad nga ni Grayson. Sumunod ka sa akin. Maotoridad nga na sagot ni Kathleen at agad na naglakad nga papunta sa likod ng coffee shop. Yari ka pre. Galit na. Baka di pa matuloy ang plano mo. Panunokso naman ni Josh habang karga pa rin si Kyle. Tarantado ka. Huwag kang maingay Kyle. Anak, dyan ka na lang muna. Sumunod na nga muna si Grayson sa nobya at nadatna na nga niya itong malalim ang iniisip. Love, okay ka lang ba? San ka galing? Agad na tanong ng babae. Hindi alam ng lalaki ang isasagot nga dahil baka masira ang kanyang plano. So ano love? Huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin Grayson. At saka ano yan Itinuro ni Kathleen ang maliit naman siya sa damit ni Grayson. Napapikit na nga lamang ang lalaki na animoy naiinis. Lipstick yan, di ba? Tugtong pa nga ni Kathleen. Love, it's not what you think. Ganito kasi yan. Huwag ka lang talaga magsisinungaling, Yes, I promise. Just let me explain, please. Pumunta ako ng airport dahil hinabol ko si Lalin. May ex-wife. Nag-file. Kita mo na, hayop ka? Kaya pala may lipstick ka sa damit mo. Love, wait. Pinaghampas nga ni Kathleen ang lalaki ng pamaypay na hawak niya mula kanina pa. Pinigilan ito ni Grayson gamit ang kanyang mga bisig. Kinulong nga niya doon si Kathleen. Huwag tayong magsakitan love, makinig ka muna. Napabuga ng malalim na hininga si Kathleen. Sige, basta ikaw. Sinunod yun ni Grayson at nakipagtitigan sa babae. Pinuntahan ko siya because of something na urgent. Hindi ko alam na bigla niya akong hahalikan. Wait muna, trinay niya kasi yun kaso hindi ko na syempre pinayagan. Sumubsob siya sa damit ko, kaya nagka-stain. Inis na tinitigan nga ni Kathleen ng lalaki. Sure kang hindi mo gusto? In the first place, bakit ka naman kasi pupunta sa airport at hahabulin siya? Ayoko pa nga sanang sabihin pero heto na nasira na.
Malalim na huminga si Grayson at dahan-dahang lumuhod. Kinuha niyang maliit na kahon at binuksan. Naestato naman si Kathleen sa nakikita. Hinabol ko siya para papirmahin sa kanya ang divorce paper dahil gusto na kitang pakasalan. Kaso hindi pa sana ako ngayon magpo-propose. I want it to be more romantic kaso dahil hindi ako nag-iingat hindi ko na may ibibigay ang pangarap kong proposal sa'yo. Sorry love, if naisipan mo na niloloko kita, I didn't mean it. Pero ito, this ring symbolizes the unending love I have for you. And I mean it. I want to marry you, Kathleen. Will you marry me too? Hindi pa nakakasagot ang babae ay may unang nagdiwang na nga sa banda ng kanyang likuran. Nilingon na nga yun at nakita nga anak na kasama si Josh na tumatalon-talon. Teka, alam mo ba to, Josh? Oo. Kaso, hindi sana dito pero pwede na yan. Pwede na mangiritik Kaso sagutin mo muna ang tanong ng pare ko. Natatawang sagot nga ni Josh. Naluluhang binaling ni Kat ang tingin kay Grayson. Naniniwala nga siya na totoo ang sinasabi nito kaya naman wala na nga siyang sinayang na oras pa. Yes, of course. And I'm sorry for judging you ng maaga. Tumayo si Grayson na tumiling. No, don't be sorry. Naiintindihan kita. Thank you kasi papakasalan mo rin ako. I love you, Kathleen. I love you too, Grayson. Niyakap nila ang isa't isa. At binigyan ng matamis na halik ang sandaling yun. Sa sobrang tuwa malakas na sumigaw nga, sila Josh kasama si Kyle kaya nalaman nga nito ng mga staff at binati nga ang kanilang amo. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw nga ni Grayson, na puno naman ng palakpakan ng paligid. Hindi naman ganun kadami ang mga bisita ng mag-asawa, tanging close friends at pamilya lang din nila. Siguro nadala na nga ang mga ito sa nangyari noon sa birthday ni Kyle. Salamat pre ha. Nako, hindi magiging successful ang kasal kung wala ka. Sus, wag ako pare. Ano may kailangan ka siguro no? Napakamot ng ulo si Grayson. Alam mo naman 'di ba kung ano ang pagkatapos ng kasal pre? Naningkit ang mata na tinignan nga ni Josh ang kaibigan. Siyempre, bembangan na. Ano namang magagawa ko dyan, pre? Kayo nang bahala dyan. Pinatukan naman ni Grayson si Josh dahil sa sagot nito. Siraulo ka. Honeymoon kasi ang gusto kong sagot, hindi yan ang laswa mo. O edi honeymoon. So anong parte ko dun? Siyempre, gusto ko munang masolo si Kathleen, alam mo na. Did na sundan si Kyle para may kalaro na nga kaso. Baka hindi ko yan magawa kung nandyan si Kyle. Pwede bang? Hay naku, anong makukuha kong kapalit dyan, pre? Napaisip nga si Grayson sa pwedeng ibigay sa kaibigan. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Bibigyan kita ng girlfriend kasi kawawa ka na. O gag ka. Tawang-tawa naman si Grayson sa reaksyon ng kaibigan. Bibilhan kita ng pasalubong basta bantayan mo lang muna ng mabuti ang anak namin na. Mas komportable kasi siya sa'yo kaya ikaw na munang bahala sa kanya. Tumango si Josh at tinapik nga ang kaibigan. Makakaasa ka. Basta ba, siguraduhin mo lang na masusundan na si Kyle. Good luck, pre. Napailing na nga lamang ang dalawa dahil sa pag-uusap na yon. Kagaya ng inaasahan lumawas nga sina Kathleen at Grayson sa ibang bansa para doon mag-honeymoon isang linggo nga sila doon para naman mas ma-enjoy nila ang Japan. Sa unang araw nila, ay pinagod nga ng mga to ang sarili sa paglilibot sa buong lugar sa Japan. Kasalukuyang nakaharap si Grayson sa salamin at kinakausap ang sarili. Ano ka ba, self? Balak mo bang kumilos o tatapusin mo itong isang linggo nang walang ginagawa? Ano ba yan? Bakit parang ang hirap kapag nandito ka na talaga? Bulalas ng lalaki at tinuturo pa nga ang sarili. Nang mapagtanto nitong para nga siyang baliw, ay inayos niya ang kanyang tindig. Kaya mo to. I got you. Lumabas nga ito ng CR at hinanap si Kathleen. Nakita niya ito sa terrace ng kanilang kwarto na nakamasid sa magandang tanawin ng Japan. Love, are you okay? Niyakap ni Grayson ang asawa mula sa likuran at hinalikan ng balikat. Oo naman, love. Ang ganda lang ng tanawin, kaya hindi ko mawaiwan.
Ganun ba? Gusto mo ba dito na muna tayo? Napayo ko si Kathleen at hinarap nga si Grayson. Hindi mo ba gustong... Alam mo na, nahihiyang wika pa nga ng babae. Inangat ni Grayson ang mukha nito gamit ang kamay at tinitigan ng asawa. Gusto. Yun ay kung handa ka na rin. Hindi ko pinipilit kasi napapansin kong naiilang ka pa kaya ayos lang love. Kung anong gusto mo susundin ko. Mangiyak-ngiyak nga ang mata ni Kathleen na nakatitig kay Grayson. Hindi sa naiilang. Natatakot ako kasi baka mangyari yung dati. Hindi ko alam Grayson kung anong mangyayari pero ayoko na ulit nun. Hinawakan ni Grayson ang magkabilang pisngi ni Kathleen. Love, you don't need to be scared. Kung magkakaanak man tayo, mamahalin ko yun. Katulad ng kay Kyle, hindi kita iiwan kagaya ng nangyari sa'yo noon. Pangako ko sa'yo, di ba? Na hindi ka na muling masasaktan pa. At handa akong gawin lahat para matupad yun, love. Hindi natin kailangan isipin ang mangyayari sa future, okay? Kung ano at sino man ang magiging anak natin, mamahalin ko siya ng buo. Kahit anak natin siya. Tuluyang tumulong nga ang luha ni Kathleen. Salamat, ano ba yan? Sabi ko hindi na ako iiyak eh. Ang swerte ko naman sa'yo na asawa ko. Pinunasan ni Grayson ang pisngi ng babae. Mas maswerte ako dahil ikaw ang babaeng magiging ina ng anak ko at ang babaeng tumupad sa mga pangarap ko. Unting inilapit nga ni Grayson ang mukha nito sa asawa at sinihil siya ng halik. Naging mapusok iyon at pareho silang nakaramdam ng init sa katawan. Hindi nagtagal ay matagumpay nilang napaligaya ang isa't isa sa isang mainit na gabi. Nang matapos ang isang linggong honeymoon, ay bumalik na sina Grayson at Kathleen ng Pilipinas. Tuwang-tuwa naman si Kyle at muli ay nakasama niya ang kanyang mga magulang. Natatawa rin ang dalawa dahil excited naman itong magkaroon ng kapatid. Marahil ay kung ano-ano na naman ang sinabi ni Josh dito. Love, okay ka lang ba? Kanina ka pa, parang masama ang pakiramdam ah. Tanong nga ni Grayson. At tinakay ang asawa pa upo sa kanilang sala. Okay naman ako, love. I think alam ko na kung ano to. Ano, need ba natin ng pampaspital? Natatawa nga humiling si Kathleen. Siguro love kapag confirmed na natin. Di ba nagsusuka ako? Tapos may hinihingi pa akong pagkain sa'yo na pahirapan pang makuha. Inosenteng tumango si Grayson. Wala ka bang idea kung ano yung symptoms na yan? Love, hindi ako magtatanong kung alam ko. Mahinahong tugon nga ng lalaki. Mahinang napagikik si Kat dahil sa kainosentehan ng asawa. Hindi ka pa pala nagkakaanak, no? Wait mo ko dyan. Pagbibiro ng babae at agad na umalis papuntang banyo. Naiwan namang nag-isip si Grayson kung ano ba ang nangyayari. Maya-maya lumabas nga si Kathleen. Tila'y galing pa nga ito sa pagiyak dahil namumulang mata. Pero kahit na ganoon, nakangiti ito at mabilis na lumapit sa asawa. Here, pregnancy test? Takang tanong nga ni Grayson. Aha? 2 red lines. What does this mean? Nanlalaki mata ng lalaki na binaling ang tingin sa asawa. Yes, love, I'm pregnant. Magiging tatay ka na talaga. Dahil sa labis na tuwa hindi mapigilan ni Grayson, ang sariling mapasigaw at buhati ng asawa. Mama, Dada, ano pang meron? Nagtatakang tanong nga ni Kyle. Masaya namang sinalubong ng dalawang bata. Sasagot na sana si Grayson nang bigla na nga lamang pumasok si Josh sa kanilang bahay. Nandito ba ang pinakapaborito kong inaanak? Tito Josh! Sabik na sigaw nga ni Kyle nang makita si Josh. Dahilan para bitawan ito ni Grayson. Napadalaw ka pre. Bakit hindi ba pwede? Gusto ko lang namang makipaglaro kay Kyle eh. Kulang pa yung isang linggong bonding namin, balik kaya ulit kayo sa Japan. Siraulo ka. Parang ayaw mo pa noong una tapos ngayon. Gusto mong masolo yung anak ko. Tanging sagot ni Grayson. Hindi na nga siya pinansin ni Josh. At itinuon nga nito ang atensyon sa kanyang inaanak. Nagustuhan mo ba ang pasalubong ni Tito Kyle? Opo, ang gaganda po nitong robot. Salamat po, Ninong. Walang anuman basta para sa inaanak ko, bibigay ako. Favorite kita eh.
Naku, magiging favorite mo pa kaya yan kung lalabas na siya? Agad na napalingon si Josh sa sinabi ni Kathleen at dito na nga niya nakita ang pregnancy test na hawak-hawak niya. Oh my God, buntis ka? Oo pre, tatay na ulit ako. Congrats pre, ang saya ko. Agad nga na lumapit si Josh sa dalawa at niyakap ang mga to. Ano po bang meron, Tito Josh? Inanakali ka. Masiglang tawag nga ni Josh. Nang makalapit nga si Kyle, ibinigay nito ang pregnancy test. Ayan ang nagsasabing buntis na si mama mo. Ibig sabihin may kapatid ka na, masaya ka ba? Kapatid po? Yay! Nasaan po siya? Wala naman po dito ah. Nagtatalon nga na wika ni Kyle. Natawa na nga lamang tatlo dahil sa kainosentehan ng bata. Lumuhod si Grayson para makapantay ang anak at tinuro ang tiyan ni Kat. Dito anak, andito pa yung kapatid mo. After 9 months, lalabas na siya dyan. Excited ka na ba? Oo naman po, Dada, ang saya ko po. May magiging kalaro na rin po kami iba. Ni Chuchu, di ba Chuchu ang saya? Niyakap ni Kyle ang aso at nagtatalon-talon ito. Malawak lamang ang ngiti ni Kathleen habang pinagmamasdan kung gaano kasaya ang mga tao sa kanyang paligid nang malaman na buntis siya. May takot man na baka muling mangyari ang nakaraan, ngunit mas nanaig pa rin ang pagtitiwala niya sa pagmamahal ni Grayson sa kanya at sa mga anak. Lumipas ang 9 na buwan, nanganak na nga si Kathleen. Naging normal ito at walang komplikasyon. Malusog ang bata na mas lalong ikinatuwa nilang lahat dahil sa wakas ay hindi ito makakaranas ng anumang panlalait ng mga tao. Minsan, sa buhay ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon para sa iba at sa sarili ay isang biyaya at ang tunay na pag-ibig ay dumadaan sa mga pagsubok ng panahon at mga paghihirap ng pagkakataon. Ang kwento ni na Grayson at Kathleen ay nagpapakita kung paano ang kapatawaran, pag-unawa at ang buong pusong pagtanggap ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kaligayahan kahit na sila ay dumaan pa sa matinding pagdadalamhati at pagkawala. Ang pagiging handang magmahal muli kahit na may sugat pa sa puso ay isang tanda ng lakas at pag-asa. Kaya huwag matakot na yakapin ang mga bagong simula at bigyan ng pagkakataon ng pag-ibig ang magdaig sapagkat ang tunay na kaligayahan ay naghihintay sa mga taong may bukas na puso at handang magmahal muli. At dito ko na po tatapusin ang kwento ni na Grayson at Kathleen na nagpapaalala na ang pag-ibig ay maaring magbago. Ngunit ang kakayahan magmahal ay nananatiling walang hanggan. Sana po nagustuhan niyo ang kwentong ito. Salamat sa pakikinig. God bless. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Kathleen at Grayson. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas,
Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parunga of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie,
Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Elibita Solo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos,
Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Naitan Canada, Lisa, Eli Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostonalito, Eli Evangelista Anderson, Jalen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilin, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell,
Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Agabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania De Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania,